Nagsayaw nga ako ng igurot dance nung nagpunta nga kami ng Baguio. May mga kasama nga pala kaming bata, kaya dito na nga kami unang nagpunta. At sabi na nga din nila, hindi mo nga daw makukumpleto ang Baguio experience mo kapag hindi mo nga matitikman itong ang kanilang strawberry taho. At nagulat nga din pala ako sa presyo neto dahil nga sa 50 pesos samantalang nabibili ko nga lamang ito ng 10 dito nga sa Isabela. Pero sa bagay, strawberry taho nga kasi yung nabibili ko nga ay arnibal at sago nga lamang kaya mura na nga din. Natuwa na nga din lang ako dahil nagustuhan rin naman pala ito ng mga anak ko. At dito na nga lang namin to nabili sa may tabi nga mismo netong biking area. At madami nga kasi talagang pagbibilhan nga ng pagkain kapag andito ka nga sa may Burnham Park. Pagkatapos ka naming bumili ng taho, ay nagharap nga kami ng pag-uupuan namin dito sa may tabi ng area netong boating area. Mayat mayang pagkaupo nga namin, ay nag-aaya na nga na naman ang kambal na bumili nga daw ulit kami ng ice cream. At dahil sila nga naman ang dahilan bakit nga kami namasyal ay for the go. Yes, tama, at shoutout nga sa kanilang Lola Rebing dahil siya nga ang nag-sponsor ng mga chicha ng mga bata ng mga oras na yan. At sorry na nga lamang sa maliit na mamang to dahil hindi pa nga naman siya pwedeng kumain nga ng ice cream. Pagkaubos nga ng mga batang kasama namin yung ice cream, ay naglakad nga naman kami papunta nga dito sa mga mascot. Hindi ko nga alam kung sino itong mga mascot na to, basta ang kabisado ko nga lang dito ay si Pikachu. Tapos ang tawag ko na sa tatlong malalaki pang mascot kay mga robot. Kamukha kasi nila yung mga laruan ko nga nung bata akong robot-robot. At dahil nga sa ang lalaki nila ayun nga, natakot pa nga ang kamba. Pero mabuti na nga lamang kahit papaano ay nahawakan at nalapitan nga din ito ni Lialu. Dahil ang katotohanan niyan ay si Pikachu nga talaga ang gusto nga nilang lapitan. Kita nyo naman, maski nga itong maliit na bata ay pinagigilan nga rin ni Pikachu, kaya hayan nga't napangiti pa siya. Mayat maya hindi ko na mamalayan ay niyayakap na nga pala nila kambala itong ang si Pikachu. Mukhang friendly nga naman kasi talagang to si Pikachu compare mo nga dito sa may tatlong robot. Etong robot-robot ka na ito ay kilala ko, parang si Iron Man nga ito, pero yung dalawa nga ay hindi ko na sila kilala. Ito itong nakadilaw. Oo, tsaka yung nauna nga kaninang isa. Paki-comment na nga lamang kung sino sila para naman kahit papaano ay may diya nga ako sa mga pangalan nitong mga robot-robot kang binabanggit ko. Pagkatapos ka naming putahan yung mga robot-robot kang binabanggit ko ay nagpahinga muna kami dito sa may gilid. Dito nga ay nakita ko na naman kumakain na naman ng cotton candy nga itong mga kamba. At para nga po sa kaalaman nga ng mga bago kong followers ay opo, meron nga po akong anak na kamba. Kambal pong babae at 3 years old na nga sila. Tapos ito namang si Baby Aji ay 5 months old na. At heto nga naman pala yung daddy nila. At dahil sa napatulog ko na nga kanina ang Baby Aji ay nag-wee time na nga rin kami ng Daddy Vin. Pasensya na nga Daddy Vin kung eto pa nga lamang ang kaya kong ipag-drive sa'yo. Hindi naman na kasi natuloy nga yung driving lesson natin kaya hanggang ngayon ay eto pa nga lamang bike ang kaya kong i-drive. Tsaka nga yung ano, basta yun na yun. Char lang, hinahanap nga pala namin sila kambal ng mga oras na to. Nauna na nga kasi silang nag-bike kanina nila Daddy Vin dahil nga sa pinatulog ko pa kanina ang Baby Aji. Mayat maya ay nakasalubong ko na nga sila at kung tatanungin nyo nga kung magkano yung ganitong bike na sinasakyan nila ay parang nasa 200. At yung sakay nga naman namin ni Daddy Vin kung maalala ko ay parang 150 nga ang bayad namin dito. At alam nyo guys ay tuwang-tuwa nga na naman ang puso ko bilang ina dahil nakikita ko ang tuwang-tuwa at masaya nga itong mga anak ko. At alam ko paglaki nila hindi na nga nila masyadong maaalala yung mga moments na ganito, pero nga sa pamamagitan nga ng vlog ko na ito ay kanilang ang mapanood at maalala kung gaano nga kasaya yung moments namin ganitong magpapamilya. O siya, pagkatapos nga naming magbike ay gumilid at nagmerienda nga muna kami. At pinabili ko nga muna dito ang Daddy Vin ng burger tsaka ng buko juice. Pagkatapos nga naming magmerienda ay bumalik nga ulit kami kila Pikachu dahil sabi ko nga kay Daddy Vin ay naku ay kailangan kong mag-shoot nga ng pang reels ko. At grabe, hindi ko na nga alam kung saan ko kinuha yung lakas ng loob ko ng mga oras lang to. At dito nga naman fast forward ay nagpunta rin naman kami sa may Igorot Stone Kingdom nga. 100 nga pala ang entrance fee ng isang adult dito at kung ikaw nga ay PWD or senior citizen ay may discount ka na rin basta nga dala mo yung ID mo. At kung bata naman po ang pag-uusapan ay free na nga rin po ang entrance ka ng 3 years old below. Kaya hindi na nga ako nagbayad dito ng entrance pa nila kambala at ang Baby Aji. Na-excite pa nga ako sa pagpasok ko dito sa Igorot Stone Kingdom dahil ito nga yung first time ko dahil madalas nakikita ko nga lang ito sa may Facebook. Yun nga lamang ay alas 12 na nga ng tanghali na makarating kami dito kaya napag-usapan nga namin kumain muna kami. Sa taas nga pala nitong Igorot Stone Kingdom ay meron nga pala ang cafeteria. At sa cafeteria ito nga ay matatanaw mo ang buong ganda nga ng Igorot Stone Kingdom. Pagkadating nga namin sa itaas ay eto nga yung mga nakasulat sa menu. Pero sold out na nga itong Gimari at Mandu kaya wala na nga kaming no choice kundi kumain na nga lang ng essential food. Pagkatapos nga namin kumain nila Daddy Vin ay bumaba na kami dahil kako ay magsusuot ka rin ako ng mga pang Igorot dress. Heto nga at sinamahan pa nga nila akong tatlo na magrenta nga ng costume na isusuot ko. Dito nga pala ay pagpipiliin ka nila kung anong kulay nga ang gusto mong isuot. At kako nga ay eto na lang ang pipiliin ko at nagbayad na nga ako dito ng 50 pesos. At sa halagang 50
pesos ka ay mas ma-enjoy mo na nga ang pamamasyal mo dito nga sa may Stone Kingdom. Tutulungan ka nga din pala nilang isuot itong ang costume mo dito. Noong mga oras kang ito ay tinanong ko pa nga ang Daddy Vane kung gusto niya nga ring magsuot ng costume. Kaso mukhang nahihiya nga siya, kaya ako na nga lang na walang hiyang nagsuot nga ng ganito. Char. At nung may lagay na nga dito yung headdress ko ay nagpunta na nga ako sa gitna nitong ang Stone Kingdom dahil nga sabi ko kay Daddy Vane ay dapat nagsayaw ako. Tama, kinausap ko nga itong mga dance troupe dito kung pwede ba silang sumayaw at ako nga ay susunod nga lang. Oo, ako nga ay nag-request na sumayaw sila at sabi ko ay susunod at gagayahin ko nga lang yung kanilang mga gala. O diba, hanggang saan naabot ang pagsasayaw mo? Noong mga oras kang ito ay tuwang-tuwa na nga ang puso ko at hindi ko na nga lang din pinapansin lahat nga ng mga taong nakapalibot at nanonood sa amin. At alam nyo yon, nagsayaw talaga ako sa abot nga ng makakaya ko at sa abot nga ng katinuhan ko. Hindi ko naman kasi pwedeng lapastangin nga yung kanilang sayaw. Sa mga oras kang ito ay parang ang nahihimasmasan na ako kaya nga nag-exit na nga rin lang ako. At grabe, hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga lubos maisip kung saan nga nanggaling yung lakas ng loob ko at nakapagsayaw nga ako dito. Alam ka ro doon. Bayon!